Hello guys, kamusta na kayo? Mag-update tayo tungkol dito sa gagawin nating inahin. Yan si Babsi. Laki na niya na oh. Kita niyo yan? Kalahin niyo yun oh. Ayan yung buong kulungan oh. Dati lit lang niya eh. Yan yung buong kulungan namin. Laki niya na. Lapad. Ayan oh. Landscape na natin. Ayan. So malapit na to guys, maglandi. December, mga ganyan, mga first week, second week. Siguro mga 7 months na yan. Kasi June 1 ko siya nabili eh. So sa December 1, 6 months na siya sa akin plus 45 days dun sa may-ari. So 7.5 ganyan. So pwede na siya i-ano. Ayun, laki niya oh. Pwede niya no. Haba. Diba? So mga bandang tatantyahin ko kapag mga first week ng December hindi pa siya naglalandi. Pupurgayin ko muna, tapos kung maaari antibiotic natin para sure ball tayo hindi tayo magkakaroon ng problema kapag dumating yung araw na magbubuntis na siya or i-AI na natin siya, kasi gagamitin kasi natin dito artificial insemination eh. Hindi tayo gagamit ng barako dito sa amin kasi yung mga breed dito ng baboy sa amin parang inbreed na lahat eh. So para makaiwas tayo ng inbreed, gagawin natin, bibili tayo ng semen sa mga kilalang katulad ng sa Creekview. Yan, magandang klaseng semen daw yung mga yan eh. Yan yung mga nire-recommend sa akin ng mga magbababoy. Tapos natin to, pag napurga natin, lalagyan natin ng antibiotic. Tapos nun multivitamins na natin. Nilalang ang likod niya, kinagat siguro na insekto. Ayan, dami kasing insekto dito ngayon guys eh. Ganyan talaga kapag payo ko lang yun. Mamaya lalagyan natin ng used oil yung likod na yan, yung parte na yan, para hindi dapuan ng langaw. Yun po, meron pa sa tagiliran no. Kadalasan kasi yung mga causes ng ganyan, yung mga kagat ng mga insekto, yung mga parang bubuyog, sumisip-sip ng dugo yun eh. Tingnan nyo, laki ni Babsi oh. Kalahin nyo yan, lapad niya oh. So talaga, pang inahin talaga siya guys. 14 teats yan, 14 yung suso niya. Tapos yung susunod ko na update, ito naman, ito si Ming. Ayan oh. Ming, malapit na itong mga anak guys. Buntis na kasi ito eh. Ayan oh, mamagana yung ari niya, pati yung dede niya oh. Hindi niya makata makita eh. Ayan oh, diba? Diyan ko muna nilagay sa gilid eh. Malapit na itong mga anak guys, abangan nyo. Yung 3 kong baboy dito sa taas, malalaki na rin eh. Ayan. Bali 8 pa tong patining, 7 pa tong patining ko. 4 dun sa baba, 3 dito sa taas. Ayan, malalaki na rin oh. Mabibili na ng 10,000 isa. Siguro mga nasa na to, 30 kilos yung laman. Laki na yun. So yun, excited na ako guys pag excited na ako maglandi si Babsi. Papakinabangan na natin, magkakaroon na ulit tayo ng mga biik. Babsi, excited ka na maging mami? Ayan Ayan, tuyo lang yung kulungan nyo. Nilinisan ko yan tuwing maga sa kapon.
So ito yung iba, yung mga patinin ko na ano. Ayan o. Malalaki na rin. Tapos ito, may bago tayong breed. Ito, batang makulit. May bago tayong breed, ayan o. Rhode Island Red. Saka itong ano, dalawang native ko. Pinakawalan ko na lang. So yung purpose na itong dalawang native na to, para sila yung maglilimlim ng mga itlog na itong ano ko, brown neck. Ayan o. Actually, yung itlog na yan, meron na yan ditong ano, mga itlog. Ayan o, ginawa ko kulungan nila. Ito, dito yung pugaran nila. Ayan, may 5 na. May 5 itlog na. So dati, sinarado ko to. Sarado yan. Ayan, may net yan o. Kaso, nahihirapan ako pag nagpapasok ako na itong sako-sako ng upa. Nahihirapan ako kasi nabubulabog sila, lumalabas. So ginawa ko, nilabas ko na lang. Itong Rhode Island Red na to, hindi akin yan. Doon yan sa kaibigan ko, kay Didong. Pinahiram niya lang sa akin yan dito. Tapos yan yung bumabara ako dito sa dalawang native na to. Yan. Ito yung ano, yung mga brownie ko na nabili nung May 1 ko to nabili, Labor Day. 6 to. Tapos yung lalaki na sa bahay, kinukondisyon ko para pag naramdaman ko na mag-ano na yung mga native chicken ko, maglilimlim na, saka ako ngayon sasalang dito yung ano, yung barako natin na Rhode Island Red na ay mahogany pala, mahogany, dark mahogany. Salang natin ulit dito para yun ang papalit natin sa mga itlog ng ano, native ano. Kasama sila. Lagi magkasama yan guys kasi parang mag-asawa na yan eh. Ayan, labas pasok lang sila paghapon, diyan silang tatlo. Diyan silang tatlo sa ano, sa taas na ano, natutulog. Mauwi lang yan diyan. So yun lang muna. Ano pa ba, wala naman ako ibang ma-update sa inyo guys dito sa baboy namin kasi ano, tuyo yo. Hindi naman tuyo. Gawa kasi yung mga kambing ko kasi dito ko na lang nilalagay sa malapit. Ayan o. So siguro soon magkakaroon na tayo ng maayos-ayos na ano, na mga content. Kasi ngayon wala pa kasi akong maisip na content eh. Dahil yun nga, yung ginagawa kong baboy ay ano, ginagawa kong inahin, hindi pa naman gano'ng kalaki. So ito malapit na yan. Yan si Babsi, malapit na yan maglandi. Magkakaroon na tayo ng content. Maglalabas tayo kung paano ano, magpurga ng baboy, mag vitamins, mag-antibiotic din tayo para maiwasan natin yung ano, yung aberya kapag dumating yung panahon na nagbubuntis na yung inahin natin. Hindi siya magiging sakitin o kaya ano, minsan kasi guys, meron kasi mga bukol sa katawan yan na sakalang lumalabas kapag nagbubuntis na sila. So minsan yung nakakatakot na bukol nasa puwerta o di kaya sa dede nila. So malaking problema yung kapag dating ng panahon na buntis na yung mga inahin natin na baboy, nagkaroon siya, halimbawa nanganak na sila, tapos pag nagpapadede may bukol sa dede, hindi magpapadede ng mga biik. So problema yun, malaking problema yun guys. Ako. O di naman kaya sa puwerta may bukol din. So pag nanganak, yung bukol na yun parang bumabara, nahihirapan silang manganak. So ayaw natin mangyari yun, kaya ngayon pa lang kinokondisyon na natin sila na maayos. Pinupurga natin yung bulate, number 1 din yan. Kasi kapag nagbubuntis na yung baboy natin, may bulate siya, naapektuhan yung mga biik, nababansot yung mga biik sa loob ng tiyan. So kailangan, bago talaga natin i-AI ito o di kaya pabarakbuhan, kailangan yung inahin natin na yung gagawin nating inahin is nakakondisyon talaga. Wala siyang bulate, wala siyang ano, pamamaga sa katawan niya. So pagdating ng araw ng mga anak na siya,
eh di safety na, 'di ba? Maayos yung magiging kalabasan. Matagal ko nang ano yan. Matagal ko nang ginagawa yan, guys. Marami na ako na experience na ganyan. Kaya alam ko na talaga yan. Matagal na ako nagbababoy yan. So ganyan yung technique ko. So papakita ko sa inyo yung isa-isa kong gagawa ng vlog ulit yan. Gagawa ulit tayo ng content tungkol sa mga ganyan. Saka yung tungkol sa pagpapalaki ng mga biik, yan. Kung paano ang strategy ko niyan. Kasi ako, kapag nanganak itong inahin ko na ito, ay ang ginagawa ko, hindi ko kasi yan yung iba kasi ginalagyan kasi ng parang silang may breeding pen sila, may hati sa gitna. Ako hindi, nakatali lang inahin ko ng ganyan. Tapos tinuturuan ko yung mga biik ko, nagpupunta lang dito sa parte na to, sa gilid na to, malayo sa inahin. Itong tali na to, dinidikit ko din sa may bakal, parang yung ulo ng inahin ko nandito lang. Ngayon yung puwet lang gumagalaw papunta-punta rito. So yung mga biik ko nandito sa gilid, nandiyan sila nakakalat sa gilid. Kasi pag ang experience ko kasi sa inahin, kapag kapanganak niyan, hindi yan kasi nagtatatayo. Kain tulog lang yan, 3 araw yan. Dun, pagdating ng 3 araw, sigurado naman na yung mga biik na enjoy ka na natin ng iron yan. Saka malakas na yung mga biik, okay na, no problem na. Kasi maliliksi na yung mga biik pagdating ng 3 araw naputulan na sila ng ngipin, naputulan na ng buntot. Yung mga biik natin, na yan, maliliksi na yan. Kumbaga nakakaiwas-iwas na yan, hindi na silang basta-basta madadaganan. Saka magandang practice yun sa inahin, kasi yung inahin natin, kumbaga alam niya na may biik siya, napapractice, hindi katulad ng inihiwalay. Iba kasi dito na nag-aalaga, binubukod nila yung mga biik nila, saka lang nila ibinabalik dito sa inahin kapag dedede na. So masyado matrabaho, masyadong hassle, lalo na sa akin na malayo yung bahay namin. Ito kasing baboy namin nandito sa liblib lang, malayo sa mga kabahayan. So ginagawa ko talaga, kung ako mag-i-stay dito, wala din naman ako mai-stayan kasi wala naman ako kubo rito. Kung ginagawa ko, yun, pinagsasama-sama ko na lang. Tapos nilalagyan ko lang ng flashlight yan dito. Binibitin ko lang dito sa taas yung ilaw. Diretso dito sa gitna para naaninag ng inahin. Naririnig niya, nakikita niya yung mga biik niya. Nagsasariling kusa na lang yan, guys. Ganun ako magturo ng biik. Ganun ako magpalaki ng biik. Hindi ko binubukod yung mga biik sa inahin. Kasi yung init din, hinahanap-hanap din ng ng mga biik, yung init ng katawan ng nanay nila malaking bagay din yun, para yung mga biik na rin kapag nagugutom, diretso makakadede sila agad-agad. Hindi katulad ng nakabukod, kung kailan may mag-iingay, doon lang sila makakadede, tapos ibabalik nyo ulit. So kawawa naman yung hindi nakakadede na maayos, hindi katulad na magkakasama lang sila, nakakapagpasawa sila ng dede sa inahin. So yun na muna, guys, yung sana meron kayong natutunan dito sa munti kong vlog. Saka maraming salamat pala, guys, dun sa mga nagsasubscribe sa akin nasa 5,000 subscribers na po tayo, pero hindi pa po tayo monetize kasi yung watch hour ko maliit pa lang, konti pa lang, kasi dahil yung mga videos ko mga shorts lang, mga 15 seconds lang, puro prayers lang po. Maraming salamat po kay Papa Jesus, kasi actually kung di ako nagkasakit, hindi rin ako magkakaroon ng ganong klase ng shorts, yung short video. Hindi ako makakagawa ng ganon. Biruin nyo, kung di ako nagkasakit, hindi ako matututo mag-share ng mga prayers ko. So yung prayers ko talaga na ginagawa na sa shorts ko, malaking bagay talaga yun, nakapagparami ng ko. Next time kapag na-monetize na ako, baka gumawa din ako ng content tungkol doon, kung paano magparami ng subscribers. Tuturo ko sa inyo isa-isa, mas papakita ko sa inyo yung yung mga analytics ko, kung paano ko sila tinatrabaho, paano ko napaparami. Madali lang pala magparami ng subscribers kung tutuusin. Yung watch hour yung medyo nahihirapan tayo, guys, kasi siguro dahil yung mga content natin mga maiksi lang. So ngayon, hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat sa inyo. God bless us.
Praise the Lord, maraming salamat po kay Papa Jesus kasi binigyan niya tayo ng blessings na ganito. Although nahihirapan kami talaga mag-dispose ng mga baboy ngayon dahil nga gawa ng sa ASF. May mga sakit yung mga baboy, nag-aalangan kumain ng baboy yung mga tao dito ngayon. Pero kung iisipin nyo po kung talagang may ASF dito sa baboyan ko, matagal na pong ubos tong mga baboy ko. Pero ngayon ito, nakaka-survive sila kahit papaano. Ito patunay, number 1 itong patunay itong gagawin kong inahin. Na wala po tayong ASF dito sa Marabot, Samar. Meron po sa ibang lugar lang po yun. Medyo may kalapitan din dito sa amin, pero wala po talaga yan dito sa akin kasi nakatulong po yung paglalagay ko ng sign doon sa may harapan na bawal lang pumasok dito yung mga bumibili ng baboy. Tiniis ko na lang yung ganun. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless.